Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi mayamin wa man tabi'adin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana nasina wa tub 'alaina wa lisairil muslimina fi kulli makan. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa lahat ng aming mga kapatiran na nanonood sa kanilang tahanan. At magandang madaling araw po sa atin sa Pilipinas, ang ating mga kapatid. Mga kapatid, sorry po dahil mahina yata yung net natin sa dami ng gumagamit ngayon sa bahay. Kanina lang po, nung nagdasal kami ng Maghrib, nung nakasujud ako, biglang pumasok sa isipan ko na tayo ngayon ay nasa buwan ng ipinagpala, ang buwan na Ramadan, na kung saan ito ang pinakamalugod na buwan, pinakamamahal, pinaka-importante sa lahat ng buwan, sa loob ng 12 buwan, sa buwan ng Hijri. Ngayon, naisip ko na magbahagi patungkol sa Islam. Pagpapayo una sa aking sarili, paalaala sa aking sarili at sa lahat sa atin na mga Musliman at sino mang naghahangad ng katotohanan at kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biglang after ng sala, pumasok si Shaitan. Sabi niya, bakit ka na naman magbabahagi? Ang dami-dami muna kayang video. Baka magsawa ang mga tao sa panunood nila sa iyo. Sa dami ng mga video mo, sa dami ng mga ating mga pagbabahagi. Ngayon, mga kapatid, subhanallah, ito ang sarili. Dapat makipaglaban tayo sa Satanas, kay Iblis. Makipaglaban tayo sa kanya. Huwag natin pairalin ano ang gusto niya, ano yung taswis niya. Bagkos tayo ay makipaglaban na ang tanging layunin natin sa lahat ng ating ginagawa ay ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito talaga ang ating layunin dito sa mundong ito. Para gumawa ng kabutihan, pagpapayuhan sa bawat isa, at mahalin ng Allah at ang kanyang propeta na tunay na pagmamahal. At ang pagmamahal sa Allah ang ating tagapaglikha at si Propeta Muhammad ay ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. So ngayon, naisip ko mga kapatid na ituloy-tuloy ko, inshallah, habang tayo ay mayroong pang buhay na natitira na ibinigay sa atin ng Allah dito sa mundo. Fastabiqu bil khairat. Makipag-unahan kayo, makipagpaligsahan kayo sa magandang gawain na mga gawain. Mga kapatid, alam natin ang mundong ito, karamihan sa atin tayo ay nakikipaligsahan sa ating yaman, pera, pamilya, mga anak, sino yung marangyang kotse, magandang bahay, lahat ng mga palamuti na ito na pinag-uunahan ng bawat isa sa atin at mahal na mahal natin. Kaya bagat minsan natin ito nabigyan ng tunay na hikma o pag-iisip, ay talagang tayo ay kanyang lilibangin o di kaya tayo ay kanyang ilalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat dumating sa pagkakataon na kung saan minsan nakakalimutan na natin ang Allah dahil sa mga kanyang ipinagkaloob sa atin.
Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum ang dzikrillah. Ho kayo na mga mananampalataya na may iman, naniniwala sa Allah at sa araw ng paghukom. Huwag maging hadlang sa inyo ang inyong mga pera at ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak sa pag-aalaala sa Allah. So, kailangan po mga mahal naming mga kapatid sa pananampalataya ay ang layunin natin sa paggawa ng kabutihan ay para sa Allah. Naisip ko din na magsawa man kayo sa pakikinig sa akin o magsawa man kayo sa aking pagmumukha. Inihiling ko sa Allah na sana hindi tayo magsawa sa anumang ating naipaparating, anumang ating naibabahagi. Dahil ang katotohanan po, ang tunay na mananampalataya na Muslim na mapagmahal sa Allah, ayon sa sinabi ni Uthman ibn Affan, "Law tahurat qulubukum ma sami'at min kalami rabbikum." Katotohanan, kung ang inyong mga puso ay tunay na maging dalisay sa Allah subhanahu wa ta'ala, na mapagmahal at tunay na maging malinis, naghahangad ng kaluguran siya ng Allah, kahabagan ng Allah, at kailanman ang pusong ito ay hindi nagsasawa ng anumang mga turo o salita ng kanyang tagapaglikha. Sa totoo lang mga kapatid, tayo, ang ating puso, ang ating espiritual ay nangangailangan araw-araw, bawat segundo at minuto, nang nagpapaalala sa kanya, sa kanyang tagapaglikha. Bakit? Dahil ito ay katulad ng pagkain. Kung tayo ay kumakain ng mga masustansyang pagkain, tubig o lahat ng mga bagay na kinakailangan para lumakas ang katawan, dahil ito ang kailangan ng katawan, ganun din po na kinakailangan ng espiritual, ng ating puso na nakakarinig ng mga salita ng Allah. Mga babala mula sa ating tagapaglikha, mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang sa gayon ay mabigyan natin ng payo ang ating buhay. Mabigyan natin ang ating sarili na ang susundan nito ay ang kung ano ang kagustuhan ng kanyang tagapaglikha at hindi kung ano ang kagustuhan ni Satanas o kagustuhan ng sarili, dahil kung ipapaubaya natin na susundan natin lagi ang ating mga sarili, mga kapatid, tayo ay nasa kasawiang palad. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu, dahil katotohanan ng sarili, ito ang kanyang inahanap ay o lagi niyang gusto ay anumang mga ipinagbabawal ng Allah. Anuman yung mga bagay na ito ay hindi gusto ng kanyang tagapaglikha. So kailangan lang po makipaglaban tayo. Kailangan lang po ay disiplinahin natin ang sarili natin. Kaya't bagat naman nandirito ngayon tayo sa buwan na ipinagpala. Ang buwan ng Ramadan. Allahu Akbar, Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Napakapalad po natin na tayo ngayon ay nasa buwan na ipinagpala. Nasa buwan na sagrado. Nasa buwan na kung saan ang lahat ng nangamatay at nailibing ngayon, nagnanais na mabuhay muli para lang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Para lang tamasain ang mga biyaya at ang mga habag at ang mga gantimpala na tatamasain ng mga taong tunay na sila ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kasama po ito sa apat na haligi ng Islam, kung bakit ito po ang naisip ko na bibigyan ng pansin o bibigyan ng ating oras para ito ay mabigyan natin ng linaw, tugon o pagpapahayag, dahil nga mga kapatid, kinakailangan po natin talaga na ang ating mga sarili ay lagi natin pinalalahanan. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpaalala dahil katotohanan ang pagpapaalala. Ito ay nagbibigay ng kabutihan, nagbibigay pukaw sa mga mananampalataya. Kinakailangan po mga kapatid,
Hindi nyo ba nararanasan minsan na pag tayo ay lubog na sa problema, pag tayo ay depressed na, marami tayong pinagdadaanan, sino ba naman hindi walang pinagdadaanan sa mundo? Dahil ang mundong ito ay talagang tayo ay susubukan, pero pag may isang kaibigan, may magulang o mayroong mga sino mang tao na malapit sa atin sa buhay natin na magbibigay sa atin ng payo at paalaala, ay para bagang lumiliit o para bagang nawawala o napabawasan ang anumang mga pighati o problema na ating hinaharap. Kaya inshallah mga kapatid, sa naisip ko ngayon, itong Ramadan series, alhamdulillah tayo ay nakadalawang araw na ngayon. Bukas pangatlo na araw ng Ramadan. Araw-araw po, subaybayan niyo po ako. Samahan niyo po ako sa 30 minuto hanggang alas 10 dito ng gabi, dito sa Saudi Arabia, at alas 3 ng madaling araw sa Pilipinas. Ang 30 minuto na ito, buhayin po natin. Samahan niyo po ako mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Buhayin po natin ang ating puso't isipan, ang ating pananampalataya sa pakikinig sa mga salita ng Allah. Pagsawaan niyo man, ulitin ko, ako sa dami ng ating mga videos, inshallah kayo na tunay na nagmamahal sa Allah, sa tunay na nag-iisang Diyos, alam ko na ang puso ay hindi kailanman nagsasawa sa papakinig sa mga turo ng Islam. Wallahi, at yan ay totoo, dahil yan ang nararamdaman ko at nararamdaman ng lahat ng sino mang naghahangad ng kaluguran ng Allah at naghahangad ng kapatawaran ng Allah. So, ito ho ay sasabihin ko, payo ko sa aking sarili at sa sino mang nagbibigay ng pangaral sa Islam. Sa ating mga kapatiran na alhamdulillah ay laging naandyan para sila ay nagbibigay ng mga turo at paalaala sa Islam, keep it up. Keep it up. Do it for the sake of Allah. Do not think of something reward from the people and also in returns. But the mere fact is that we are doing this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit po? Kasi kung iisipin natin, halimbawa, kanina naisip ko, kung hindi ako magbabahagi, sabi ko, sapat na yung aking mga videos na pinapanood na nandyan ngayon, na siguro umabot na ng mga 400 or 300 plus na mga videos or more than, di ko na pumabilang. At minsan pa mayroon tayong mga kapatiran, meron tayong mga estudyante na alhamdulillah walang sawa na ito ay kanilang ini-edit at kanilang pinapalabas muli. Kaya gusto ko na rin na I want to take also this opportunity na habang hindi ko makalimutan, salamat kapatid na nag-i-edit ng ating video. Nung una pa si Uvaid Pedro, encouragement para mag-video. Isang kapatid natin na balik Islam, subhanallah, si Mario Ali. Maraming salamat kapatid, ikaw ang nagbigay sa akin pukaw na ustad. Sa dami ng na ituturo ninyo, sayang po kung hindi nyo to gamitin ngayon sa social media. So doon ako nagkaroon ng encouragement na ito ay mag-video tayo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ating mga kapatid na si Yusuf Abina, nasa Qatar ngayon bro, maraming salamat. Pag-ingatan ka ng Allah. At lalo na ang ating kapatid na si Ismail Okmer, na siya rin ang gumagawa sa ating mga video. At lahat na hindi ko pa nabanggit ng mga kapatid na tumutulong sa pagpapalaganap o pag-share o panunood ng ating mga videos. Ya Allah, gantimpalaan mo sila. Allahumma amin. Mga kapatid, wallahi, bakit ko naisip na bakit natin itutuloy-tuloy? Dahil ayon sabi ni Fudail, al-amalu huwa ar-riya wa tarkul amal li ajli nas huwa syirk wal ikhlasu an yuwahu bainahuma. Pakinggan po mabuti ito mga kapatid. Kayo na mga nagtuturo ng Islam, kayo na mga mayaman, kayo na mga
namumunuhan, mga leader, kayo na mahilig gumawa ng kabutihan sa Islam. Ano ang sinabi ng isang pantas na si Fudail? Sabi niya, ang paggawa ng gawain na ito ay para sa tao, ito ay riya, kitang tao, na ito ay kinasusuklaman ng Allah. At ito rin ay ayaw na ayaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang gawain naman na hindi mo gagawin, mabuting gawain, tignan nyo, mabuting gawain pero hindi mo gagawin dahil sasabihin mo sa sarili mo, baka purihin ako ng tao, baka malaman nila na ito nagbibigay ako. O parang sabihin mo na gusto ko na hindi nila malaman. Okay? So, kung ikaw ay hindi mo ginawa ang gawain na mabuti dahil ang pumigil dito ay ang tao, yun ay pagtatambal. Subhanallah. So, ano ang sinasabing ikhlas? Ano yung tunay na pagkadalisay ng puso? Ang tunay na pagkadalisay ng puso ay gawin mo ang mabuting gawain na para sa Allah at hindi sa mga tao at hindi sa parinig sa mga tao. Alam niyo po, ito rin ang minsan dapat natin isipin, Minsan may mga tao na gumagawa ng mga kabutihan na ayaw malaman ng kahit sino. Ya Allah, tanggapin mo yun sa kanila. Tanggapin ito sa amin. Ang tanong, yung pagsabi mo sa puso mo, sa sarili mo na ayaw ko na malaman nila, ako lang at ang Allah. Ang tanong, ito ba ay totoo na para lang sa Allah? O ayaw mo na malaman sa mga tao na ayaw mo na purihin kanila? So, subhanallah. Wallahi, when we talk about the sincerity of the heart, walang sino mang nakakaalam. Ikaw mismo, sarili mo, alam mo kung totoo ka. Kung totoo ang nasa puso mo na ang ginagawa mo ay para sa Allah o pakitang tao. Kaya bagat naman ang ikhlas, al-mahalluhu fil qalb. Ang ikhlas po ay ang kanyang lugar ay sa puso. At ang puso natin, walang sino mang nakakaalam. Wallahi, pati ang mga anghel ng Allah hindi nila alam. Ang nakakaalam, ang iyong tagapaglikha, ikaw at sarili mo. Kaya mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo sa ating paggawa ng kabutihan para sa Allah. Dahil kung ikaw ay gagawa para sa mga tao, wallahi sa totoo lang, maraming magiging problema. Dahil minsan darating si Satanas at tumulong ka, gumawa ka dahil para sa tao, oras na ikaw ay mangangailangan at kakailanganin mo ang tulong nila, yung mga taong tinulungan mo at hindi ka nila tinulungan, papasok ngayon yung self-interest mo, na sasabihin mo, tinulungan kita dati, kung hindi ako, hindi ka sana nakarating sa ganito. So, ibig sabihin yun ay hindi ikhlas. Kasi, ang ikhlas po talaga ay mismo ang puso mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam dito. Kaya gawin mo yun para sa Allah, and you never expect in returns from the people. You don't even expect from compliments from the people. But the fact of the matter is that you are doing such good deeds for the sake of Allah. Paano ito? Basta para lang sa Allah. Minsan darating si Satanas, magsabi ka lang na a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya Allah, nauna po ito na sinabi ko, nasa puso ko, nagagawin ko para sa inyo. So tuloy-tuloy lang po, walang makakahadlang. Umulan, sumikat ang araw o anuman, tuloy tayo sa paggagawa dito sa social media. Kung ang social media ginagamit ngayon ng mga walang katuturan, walang kabuluhan, ginagamit pa ng iba ng haram, gamitin po natin fastabiqu bil khairat, makipag-unahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Kaya bagat naman po itong buwan ng Ramadan na ito, ang ituturo niya sa atin ay ang tunay na pagiging dalisay ng puso. Bakit po tunay na pagiging dalisay ng puso? Dahil may mga gawain dito na sekreto na tanging nakakaalam ang Allah. Asawa mo, magulang mo, anak mo, hindi nila alam. Nag-aayuno ka nga. Pwede ka naman magtago sa isang kwarto, uminom, gawin mo ang lahat. Pero, bakit ba? Dahil dito sa Ramadan na ito, ay tuturuan tayong maging ikhlas at tunay na maging matakutin sa Allah. Subhanallah mga kapatid. 10:29 ang oras natin, 1 minuto, magpapaalam na tayo. Pero okay lang yan dahil alam ko nagsimula tayo ng mga
10:06 or 10:07 na late tayo, so may extension tayo ng mga 6 to 5 minutes. Gusto ko lang po ito ay bigyan linaw ano nga ba ang magiging Ramadan series natin. Mga kapatid, inshallah, ito lang po ay pambungad natin sa ating programa ngayon. Hinihiling ko sa Allah na ya Allah, pahabain pa ang buhay namin sa paggawa ng kabutihan. Lianna min khairil umur man talla umra wa hasuna amala. Ang isa sa pinakamaganda sa tao sa buhay natin ay yung umaba yung buhay natin na ginamit ng maraming kabutihan. Pagtulong sa kapwa, pagsamba sa Allah, pagdikr sa Quran. Wallahi mga kapatid, ang sarap. Bakit ko ito kinukwento? Kasi ito nararamdaman ko. Baka sinabi nyo si Ustad, nagyayabang. Sabihin nyo, nagyayabang ako. Ngunit ang Allah nakakaalam ng puso ko kasi ito ang nararamdaman ko. Sinabi ng Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bini'amati rabbika fahaddith. Anuman ang mga biyaya sa iyo ng Allah, ikwento ito, Muhammad. Sabihin ito, Muhammad, ilantad ito. Sabihin sa mga tao, fahadith, ano mga biyaya? Ayon sa tafsir ng mga pantas, yung Quran. Kung ano yung nararamdaman mo sa Quran, ituro mo. Kung alam mo ang Quran, ituro mo. Kung maganda ang boses mo sa pagbasa, ibasa mo, sabihin mo. Huwag ka lang maghangad na ito ay para purihin ka ng mga tao, mga kapatid. Dahil ang nakakaalam sa puso natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hinihiling natin, mga kapatid, sa araw ng paghukom, waliyaudu billah, ya Allah, tanggapin ang aming mga mabubuting gawain dahil sa araw ng paghukom. Hayon sa hadith ng Bukhari ng Muslim na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, haytu yunadi ayna haula'in nas alladhina kanu yaf'aluna al-khairat li ajli nas al'an nadihim. Imam ma'an al-hadith, nasaan na yung mga tao na sila'y gumagawa ng mga kabutihan para sa mga tao, na inaalay nila yung mga buting maggawain para sa mga tao. Ngayon hanapin nyo sila. Lillahil wahidil qahar. Siya ang Allah, ang nag-iisang tunay na kung bakit tayo nilikad dito sa mundo. Para ito ay gawin natin ng kabutihan, ay inaalay lang natin sa Kanya. At ito yung Ramadan kung bakit tayo ay tinuturuan nito, para tayo ay maging tunay na malapitin sa Allah at maging matakutin sa Kanya. So mga kapatid, inshallah, subaybayan niyo po ako. Diyan sa Pilipinas, Allahu Akbar, so mga bangsa tano, katawan na kanay manto alas 3, napagkansiran, so mga ina, di siran di maninindaan, bala-bala sang kanu Allah, sa kapamamakin giyo. Inshallah na di kanu dimantay sa giyang kaya program tano, taman si iko kapasad lagyang kaya bulan na Ramadan, na uman alas 3, bagay tano sa mga bandingan si ko mga turuan wagamay Islam, aguso mga turuan no nabi tanu Muhammad alayhi salatu wasalam, kau ba kalu-kalu na pagumarg suparatiyaya tanu, nagukalak tanu si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So, inshallah, minsan Maranaw o Tagalog. Actually, gusto ko talaga ito gawing Maranaw dahil para ito dun sa mga kababayan natin nandyan sa Pilipinas na para sila ay makarelate. Pero alam ko na mas maraming makikinabang kung gagawin natin itong Tagalog dahil sa lahat tayo ay nakakaintindi ng Tagalog. So inshallah mga kapatid, ngayon ang panimula, bukas hanggat bago matapos ang Ramadan, araw-araw magkikita po tayo sa page na ito. Sundan nyo lang po ako at magbabahagi tayo patungkol sa mga kahalagaan ng Ramadan. Bakit ito, ano ang history ng Ramadan? At bakit ito ipinag-utos at hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Ramadan? Ano yung mga aral na mapupulot natin at benepisyo na mapupulot at makukuha natin sa ating puso't isipan, sa ating pananampalataya at sa ating mga pangangatawan? At inshallah, dadagdagan din natin yan ng sirah, hadith ng propeta, akida at fiqh at lahat. Kaya mga kapatid, huwag po kayo magsawa sa amin at sa lahat ng ating mga kapatiran na nandyan. Mayroon minsan tayong mga kapatid na hindi sila nakikilala pero mashallah ang gagaling nila sa mga pagtuturo sa akalaman pero maliit lang ang mga viewers nila. Hindi po tayo nakikipag-ugnahan sa kung sino yung maraming viewers. Minsan nalulungkot tayo, maliit ang nanood o wala. Wallahi mga kapatid, wag yun ang isipin natin. Maski isa o dalawa lang ang nanood, pero nagkaroon siya ng tamang pag-unawa at nabago mo ang buhay niya sa paggawa ng kabutihan dahil sa pamamagitan ng iyong pagbabigay ng pagbabahagi, mas mabuti yun kaysa sa millions na viewers mo.
hindi nila napakinabangan dahil wala rin, lalong-lalo na kung tayo ay gumagawa na ito pala ay pakitang tao at hindi totoo sa ating paggawa. Ya Allah, ipabilang kami na ang ating mga kapatiran, biyayaan sila, bigyan ng gantimpala, at lahat din ng ating mga taga nanunood sa mga pangkasalukuyan at sinumang mga naghatak ng Islam, yung ating mga balik Islam ng mga kapatid, wallahi ako'y sumusumpa sa Allah ang tunay na nag-iisang Diyos. Mapalad kayo, ituloy nyo lang ang inyong pananampalataya at maniliksik ng kaalaman, lagi makinig sa mga ulama natin. Yan ang tunay na inyong biyaya. Yan ang tunay na tanging yaman ninyo na madadala ninyo sa inyong libingan, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Tayo dito sa mundo ay susubukan. Ang yaman, ang pera, ang lahat ng mga ito ay hindi sa atin magbibigay ng anumang dulot, bagkos ang tunay na matitira ay ang ating paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at ang ating paggawa ng kabutihan doon sa ating libingan, makakasama natin lalong-lalo na sa araw ng paghukom. So mga kapatid, inshallah, bukas po sisimulan natin ang anumang mga pwede nating may bahagi ayon sa tawfik ng Allah patungkol sa akida, sa fiqh at saka sa hadith at sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 minutes lang po, ialay natin ito sa ating sarili para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalugdan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Hanggang sa muli mga kapatid.